St. Mary's Cathedral. Welcome to Sagada! Keep watching until the end. Time check, it's 6 a.m. in the morning. Okay, start na kami mag-trekking. May group kami, mga joiners ng Sagada Tour. Actually, hindi talaga kami joiners dyan. Pagdating namin ng site, nakita kami niyan ni Kuya na naka-blue na jacket. And nag-ask siya kung gusto namin maki-join sa kanila. Bali, ang tour guide fee, 1,000 pesos. Good for 10 person. Mag-share na kayo doon sa 1,000 pesos. Pero kung gusto niyo naman magpabook ng tour nyo, punta lang po kayo sa tourist information ng Sagada. Mas maganda kung day before ng tour nyo, makapagpa-register na kayo sa tourist information and then hanapan kayo ng joiners. At nag-i-start ng maaga ang tour. At kung di kayo sanay sa lamig, make sure makapal ang jacket nyo. Magdala ng bonnet or cap and hand gloves para di kayo ginawin dahil malamig sa Sagada. So, ano ka? Opo, naka-helmet po. Wala kami mapag-iwanan ng helmet dahil nagmotor lang kami papunta dito. Where's one bag? One bag. This one. Sagada Cemetery. Ikaw na layo kasi hindi. Tayo sa church, ay sa cemetery. So, we call it in our dialect spirit. All Saints Day. So, ito po ang picture ng All Saints Day pag November 1st, Eve of November 1st. Bawat po pamilya ay magbonsai sa harap ng puntod ng relatives nila. Kaya may natirang charcoal kahoy at melted candles. So, yun po ang picture. At dito, so, ipakita ko lahat pala. Para pag andoon na tayo, hindi ko na ipakita. So, doon po sa, kasi ang nagtapuntahan natin ay Eco Valley, view deck ng Hanging Coffins. So, pag andoon na tayo sa Hanging Coffins, ano po, we call this sinangadil yung paupuin yung patay sa upuan for one day, one night na walang imbalsamo. Later magtanong kayo, kaya di bali na ipakita ko na yung picture. So, alisin nila yung patay sa upuan, balutin ng puting kumot, at pagpasapasahan po nila sa isa't isa. Kung sino man yung natuluan ng fluid ay bendisyon para sa kanya. Kahit mabaho, inaagnas, pagpasapasahan, pag-aagawan. So doon na, ito na ang hanging coffins. So before the burial, may pupunta na kalalakihan na mag-prepare ng scaffoldings para doon ang daan pag-akyat sa yung coffin. So dito sa top ng scaffoldings, yan po ang empty coffin, yun po. Doon po ayusin yung nakabalot na patay. So alisin nila yung balot para ma-compress yung patay, para mag-fit, tapos ihang. So may iron bars na naka-hold para hindi mahulog. Yun po ang installation yung sa hanging coffins. Pero doon pag andoon na tayo sa site, pwede kayong magtanong at I will try all my best to answer your questions. So dito po, dito sa cemetery ay libre po kaming maglibing kasi itong lupa was donated by Sagada people to the church. For the members of the church.
priority. And here in front of this grave with the picture, he is one of the fallen 44 who died in Mindanao. And he died at the age Fallen of 44. And on the corner is a Sa 44 na. those who fought last World War II. And that's why every if you observe these graves, they are completely above. Okay? No, the picture. Sagada is a small town in the mountain province of Luzon, Philippines. It is famous for its beautiful caves, hanging cabins, and the Silin Mountains. Dito po lahat ng tekton. Huwag masyado. So, view deck ito sa baba ang hangin ko. Doon po ako mag-explain sa Along the way, matatanaw nyo na yung hanging cabins. Yung patay, lalakad nila nito. Hanggang, pero di na continuous yan, no, kuya? Ha? Hindi na nila ginagawa ngayon. Hindi na. Yung mga naunang ano lang. Dito lang kasi color ko yung pinakita ni Auntie kanina. Oo nga yun. The Hanging Coffins. Sagada Hanging Cabins is considered one of the tourist destination in the town of Sagada. Being a type of cemetery that is uniquely not being buried in grave but through hanging, that was indeed very unique, right? hanging coffins. Dito sa hanging coffins, it started in the 1960s. 1968 ang pinaka. Basta 60, 63, 60, up to 68 yung pinaka. At yung latest ay 2010. Yung baba ni Pumito na brown. 2010. Magaganda ang mga tanong ninyo. Dito po, para mailibing dito, may qualifications. Kailangan po na native of Sagada, may asawa, anak at apo na nakipag-asawa at nag-undergo ng traditional wedding celebration. Kailangan namatay ng natural death, normal death at old age para may living dito. And it's also a choice na dito siya may libing. Choice niya nung buhay siya or request niya. At yung family members kasi dito po pag in times of death, yung family members gather in the house of that dead person and the relatives will discuss her. But priority yung request ng pamilya or yung patay nung siya po ay buhay. At kung bakit po ginusto nila dito, they are nature lovers. Gusto po kasi nilang na-expose sa nature like earth and wind and fire. Kasi po doon sa cemetery, sa ilalim ng lupa, ay ang belief nila, ay masusuffocate sila. At mahirapan po sila mag-rise punta sa heaven. Dito po, at least above the ground, so easier ang pag-rise nila,
makikita sa heaven. At yung coffin, hindi po siya madaling mabulok. Mabulok kasi po yung rocks has elements that preserve the coffin. At kasi po cool po sa rocks. At yung tanong ito po pala, pag yung burial day is the last goodbye for that person, for that dead body. Kasi pag undas hindi po pinupuntahan para mag-bonfire. Basta yun na ang last goodbye, hindi po pinakasalan. At kaya may upuan. Yung upuan po na yun, sa ipinakita kong picture, doon po pinaupo yung patay sa bahay. For one day, one night na walang imasa mo. Kahit, kasi ang belief nila kung bakit choice din nila. So, yung long, nakahiga, yung short, yan po ang pinaupo. Kung bakit ginusto naman nila yung short, yung iba, kasi they believe that they were born in fetal position like a baby. So they return to nature in fetal position. So yung upuan dinala dito para yun ang mag-spread kung bakit short. Yung ibang upuan baka tinapon or sinunog. At yung nakasulat sa coffin, yun po ang traditional name nila galing sa mga ninuno at yun ay pinapasa-pasa sa mga anak ko. Kaya yung isang pangalan, marami ang magkapangalan kasi po, yun po ang ginagawa pag may maisilang na baby at matanggal na yung umbilical cord, yung relatives, elders. The Echo Valley. The Echo Valley is famous for its hanging coffins. The locals called it Echo Valley because when you scream in the middle of the trail going down to the site, your scream will definitely echo throughout the valley. Hindi ako. Di na talaga siya nagtanggal ng helmet niya dahil ayaw niya magbitbit. Wala rin naman kami mapag-iwanan dahil nagmotor kami papunta dyan. Para hindi siya mahirapan sa pagbitbit ng helmet niya, sinuot na lang niya dahil nga siya yung nagbibidyo. At bitbit pa niya yung helmet ko. Sabi ko naman sa kanya ako na magbubuhat ng helmet ko kaso ayaw niya. Baka mahirapan daw ako. That's so sweet. Almost half na, malapit na namin matapos yung trail. Nagpahinga muna kami dito sa may kubo. Asan? Coffee tree. Oh? May bunga. Oh? Picture, video mo. Yung mga bunga. Paano yung bunga? Ayun yung coffee beans. Alam ko coffin. Ganyan pala itsura ng coffee beans. Sobrang dami ng coffee tree dito. Parang ubas. Alam kong nahihirapan na siya sa pagbitbit ng helmet.
Kaya kinuha ko na yung helmet ko. Kaya kayo, kung balak nyo mag-rides papunta ng Sagada at gusto nyo mag-trekking around the Sagada, make sure na may mapag-iiwanan kayo ng helmet nyo para hindi kayo mahirapan sa pagbitbit. Hindi rin kasi namin maiwan sa mismong motor dahil baka pagbalik namin wala na kaming helmet. Bago kayo mag-tour dito, make sure ready yung mga binti nyo dahil 3 to 4 hours din yung trekking dito. Ikabungi. Sana ito. Nakamotor ako. Sa may mga pagkain ng kahirap kong Oh, Sagada Cave. Pababa kayo sa may ilog. Ilaw. Yes, ilog po. Tayo mag-picture. Ada pa yung tungkol mo. Ayan guys, tapos na kami sa first tour namin. Ang susunod na pupuntahan namin ay the Blue Soil ng Sagada. Bali sa Blue Soil, di rin kami nag-book ng tour guide namin para makatipid kami at nag-holding kami sa oras. At dahil nga ang start ng hiking sa Blue Soil, mag-start ng Marlboro Hill going to Blue Soil. Pero dahil Blue Soil lang yung gusto namin puntahan, hindi na kami magpapatour. Dahil walang tour na Blue Soil lang. Dahil dun sa entrance, ang unang pupuntahan doon ay Marlboro Hill, then yung Blue Soil. Pero kami, gagawa kami ng sarili namin tour. Dadaan kami dun sa exit para yung Blue Soil lang yung pupuntahan namin. And pag nagpabook rin kayo ng tour, 1 tour package lang in a day. Ibig sabihin po, yung mga unang napuntahan namin kanina, yung St. Mary's Cathedral, Hanging Capins, Eco Valley, Sagada Cave, yun po yung mga magkakasama sa isang package. Oh my God! And sa isang tour package naman, ang kasama ay si Marlboro Hill and si Blue Soil. Dahil naiisa lang yung way nila. My goodness! Sinasabi ko po sa inyo, huwag niyo pong gagawin dito. Pawang professional lang po. Punta na lang po kayo sa mall, mag-shopping. Kaysa dito po. Nag-start na kami mag-trekking na walang kasamang tour guide. And susundan lang naman namin yung mga trail. Take note po, sa exit po kami dumaan. And halos lahat ng mga nakakasalubong namin, pinagtitinginan kami dahil sa exit kami dumaan. Tutor din, hindi nila alam yun. Shortcut. Hindi, dadaan nga nila lahat kasi. Dito na yata.
Basic. Yung taga. Oo, kahit na hindi tayo nakapunta ng maaga dito, saka sa Marlboro. Okay lang. Hindi, alas 8 pa lang naman. Hindi sayang yung oras, mo. Oo, nakapunta naman tayo dun sa ano. Sa iba. Oo. Hindi na nga. Siyempre, ano din sa kanila yun. Pabor din sa kanila. Oo, kasi nga, naka-discount sila. 25 din yun. Yay! Finally, after 1 hour, dito na kami. Ang Blue Soil Hills ay isa sa mga pinakabagong tourist attraction sa Sagada. Ang natatanging blue-green color ng Blue Soil Hills ay dala ng mataas na copper sulfate content ng lupa, ayon sa local tourism office ng Sagada. May mga researchers na rin umanong tumingin sa Blue Soil Hills at sinabing safe naman ito para sa mga turista. Mas tumitingkad ang asul na kulay ng lupa kapag basa ito, ayon sa mga tourist guide. Welcome to the Blue Soil of Sagada. Ayan, tapos na kami sa tour ng Sagada. Babiyahin na kami papuntang Baguio at doon kami mag-i-stay. If you like this video, please subscribe. Thank you for watching.